Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon sa privilege na ito na muli pong makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita. Habang tayo po ay nakatayo, ay buksan po natin ang ating mga Biblia at pwede nating i-project sa TV ang Kanyang salita. Sa Genesis chapter 22, verse 15, sa wikang Ingles. Ang sabi po doon, hallelujah. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast thou withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed, as the stars of heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Pagpalain ng Diyos ang ating binasa. Tayo po ay yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, minsan pa lumalapit po kami sa iyo, Ama, upang hilingin, Panginoon, na samahan mo kami sa umagang ito sa pangangaral ng iyong salita. At lubos kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang totoong pwedeng mangaral, Panginoon. Kaya lang naming maganda, O God, but sa iyo kami mag-rely, Panginoon, kung ano ang totoong nais mong sabihin sa amin sa umagang ito, O God. Hayaan mong ang iyong kalooban ang siyang manguna, O God. Gamitin mo lamang, Lord, ang munting bibig ng iyong lingkod, Panginoon, para ipangaral sa salitang ito at matago nawa siya, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw nawa ang makitang mangusap, O God. At ikaw ang totoong nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Kung meron man, Lord, mga pinagdadaanan ang bawat isa, Panginoon, at hindi kami magkakaalam, Panginoon, pero walang lingid sa iyong kaalaman, Panginoon. Alam mo ang maaring persecution, struggle, trials na pinagdadaan ng bawat sa, O God. So, ang dalangin namin, O God, magamit mo nawa ang oras na ito para makapangusap ang iyong lingkod, para maabot, Lord, ang pangailangan ng iyong mga anak. So, sa iyo kami, O God, nagtitiwala. Sa iyo kami umaasa at naniniwala na pagpapalain mo kami sa umagang ito, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakupo na po tayo lahat. Bago ko po siguro ituloy, gusto ko sanang mag-report po ng kaunti tungkol dun sa punta po namin nakaraan sa Hong Kong noong January 25 to 28. Sa June 1 po sa New Territories ng Hong Kong. At dahil sabi po ni Pastor, pinapunta po niya ako at dapat nga po marami kami, pero buti nauna pa sa akin si Brother Darius, pero sila Brother Luke po at sila Brother Pete ay
inabot na nung balita na nung pagkalat nga ng coronavirus sa Hong Kong, kaya naging mahirap na rin ang pagpunta nila. So, salamat sa Panginoon at naging napakaganda po ng panahon na nandun kami. Nagkaroon po kami ng 4 na araw. Ngayon nga tinatawag nila po ito na mini camp dahil 4 na araw po kaming sunod-sunod na nagkaroon ng gawain. At gusto kong ipakita sa inyo ang ilang mga picture. Yan po yung, I think yan yung unang araw. Sabado po kasi nagsimula. Dumating kami doon ng Friday ng gabi, sila Brother Darius po ay umaga. So Sabado nagsimula na po ang pangangaral ng salita. Tuwing umaga po ang gawain. At makikita nyo, meron pong isang sister doon na sa dulo na ano po siya, anak siya ng pastor sa Ghana. Kaya nung mga sumunod na araw, kailangan po naming medyo ayusin yung pangangaral at para maintindihan niya, kaya duguan po yung ilong ko ron nung mga sumunod na mga araw sa pangangaral. Sa next slide po ay, ayan po ulit, ayan po yung mga kapatiran doon. Nakikita nyo sila, andyan din po sila Brother Darius kasama namin. Hallelujah. At yung mga kapatiran doon. Then sa next slide, ayan pa rin po sila. Unti-unti na pong dumadami. Nung Sabado kasi hindi pa lahat. Dahil simula yun ng Chinese New Year, so yung ibang mga kapatiran hindi pa pinayagang lumabas dahil nagluluto sila para sa mga bisita. Kaya nung Sunday lang kami medyo dumami. Sunday ang pinakamarami. Kaya nung Sunday din na yun, doon na po namin ginanap yung communion. Sa umaga ay pangangaral ng salita ng Diyos, and then sa hapon, sa gabi ay yung communion and foot washing. Makita niyo po sa susunod na slide. Ayan po yung mga kapatiran na nag-alay ng mga awitin at talagang hindi po nila pinapalagpas yung mga gawain. Gustong-gusto nilang laging mag-alay ng mga awitin sa Panginoon. Hallelujah. Sa next slide, ayan po, kasama na din sila, Sister Marisa at Sister Edith, sa nag-alay ng awitin sa Panginoon. Next slide. Ayan po sila, Sister May, Sister Mitch, yung anak ko po, tsaka yung nasa gitna na nakapula ay yung anak nga ng Sister Elizabeth po ang kanyang pangalan. Nandun po siya sa Hong Kong kasi nag-aaral siya doon. Scholar siya nung school nila sa Ghana at pinapunta siya ng Hong Kong para mag-aral. So habang nandun siya, bago siya napunta ng Hong Kong, nagpunta muna siya ng Amerika. At nakausap niya si Brother Barry Copy. At tinanong ni Brother, siguro nagkausap sila at nabanggit niya na papunta siya ng Hong Kong. Kaya sinabi ni Brother Copy na may church nga tayo dun sa Hong Kong. So, pinakontak sa kanya si Pastor Ruel, at si Pastor Ruel binigay ang number ni Sister Linda, kaya naka-attend siya ng mga gawain dito sa Hong Kong. Next slide. Ayan na po yung mga pangangaral ng salita ng Diyos. Sa next slide. Ayan po, makikita nyo si Brother Darius. Siya po ang nag-MC ron. At sabi ko nga, pwede ka palang mag-MC, Brad eh. Babalik mo lang yun, ano? Bakit sa Hong Kong lang? Pwede naman dito sa church. Hallelujah. Kaya, malamang sa mga susunod ng mga araw, ay makikita natin si Brother Darius na nag-MC na rin dito sa church natin. Hallelujah. Praise God. So, next slide. Ayan po, yung pag lumalabas po, kailangan naka-mask kasi medyo may danger nga ng coronavirus doon. Yan po ay doon lang sa may labas, paikot-ikot lang. Di rin kami masyadong nakakalayo kasi nga may advice din si pastor na wag na munang maglalabas dahil delikado nga. Tapos sa next slide, yan po yung communion na ginawa nung 26 ng gabi. 26 ng gabi. Next slide.
Ayan po yung mga kapatiran habang nakapila. I think mga 45 po sila na nag-participate dun sa communion and foot washing. Next slide. Ayan po yung mga sister. Then next slide. Ayan pa rin. Ayan pa rin. And then ito naman po yung foot washing at na ginawa ng mga sister natin. At kami rin ni Brother Darius ang magka-partner sa foot washing na to. And then, next slide. Ayan naman po yung, minsan kasi, pag yung gabi na, nag-uwi na sila, so kanya-kanya na kami nagluluto na lang dun sa bahay, sa plat. Pero minsan, hindi na po nila kami pinagluluto sa plat at sasabihin nila na, mga brothers, kami na muna ngayong gabi, labas tayo. So kaya minsan po mag-aalmusal kami sa labas, minsan maghahapunan sa labas para hindi na kami nagluluto sa loob. Pero pag doon po kami sa loob nagluluto sa plat. Okay? Ayan po, yung almusal naman to na iba-iba pong mga sister tatawag lang sila, Brad, almusal, wag na kayo magluto, papa-almusal kami, gano'n. Then next slide, yan po yung, ayan, pag medyo libre po yung oras, yung mga sister, doon, iginagala po si Sister Marisa, Sister Edith doon sa paligid-ligid lang, hindi masyadong naglalalayo kasi nga mahirap ding maglalabas masyado. And then, next slide. Ayan po si Sister Elizabeth, yung taga-Ghana nga. Next slide. Ayan po yung mga pangangaral pa doon. And then, ito naman po yung last day namin na magkasama ni Brother Darius kasi 26, 27, 28, 29 po. Ayun, doon lang kami nakalabas ni Brother Darius na magkasama kasi araw-araw na doon naman kami sa gawain. Noong 29, kasi 30, uwi na rin sila ng Pilipinas. So, nung 29, yun, nagpunta lang po kami sa PIC. Pero wala namang masyadong tao din, kaya talagang okay lang kasi wala din kaming interaction sa mga tao kasi wala talagang masyadong naggagala po nung panahon na yun. Natakot din yung mga Hong Kong National doon sa virus. And then, ayan naman po, yung last, siguro ito na yung last slide, yung uwian na. Pinakamalungkot na bahagi. Uwian na. Pero, inatid po nila kami at ito ay alas 3 ng hapon. Alas 3 po ng hapon, nandun na kami sa airport. Pero, yung isang Pilipino doon na crew ng airport, lumapit sa amin. Sabi niya, pauwi ba kayo ng Pilipinas? Sabi niya, walang aeroplano. Naku, kinabahan na po kami. Kasi wala na palang pinapabalik na aeroplano sa Hong Kong dahil 11 daw ng umaga, nilabas yung ban. Nandun pa kami. Kaya pray po kami ng pray at nakikipag-coordinate kami kila Brother Darius kasi sila, tawag naman sila ng tawag doon sa airlines kung matutuloy ba. At hanggang siguro nakadating po yung aeroplano doon, pinayagan din. Pero alas 12 na ng gabi. Kasi alas 3 kami nandun, pero alas 12 na ng gabi, pinayagan yung aeroplano makabalik doon para makauwi lang kami dito. At yun na po yung last na flight. Kaya salamat sa Panginoon, nakauwi po kami na doon sa... At yun nga lang, hindi po kami makalabas kasi pagdating dito sa Pilipinas, pagdating sa airport, inorient kami ng immigration na hindi kami dadalhin sa ospital, pero magsi-self-quarantine kami sa loob ng bahay for 14 days. Kaya hindi rin kami makalabas. Lumalabas lang talaga ako pag kailangan bibili ng grocery o kailangan ihatid ko si Matthew sa eskwelahan. Yun lang, tapos balik na naman. Si Mitch po ay hindi nakapasok ng 1 linggo after ng pagdating namin. Pero buti, after 1 week, tumawag siya sa school. Pinapunta lang siya at in-examine at pinayagan na siyang makapasok din ng pangalawang week. Kaya
So halos 7 days lang talaga sa... Pero salamat sa Panginoon dahil talagang inalalayan niya po kami. Salamat po sa mga prayers, no, at nakauwi kami doon ng mga... Okay, so balik po tayo sa ating topic. Ang title po ng ating pangaral ngayon, hallelujah, ay Possessing the Gate of the Enemy After Trial. Ito po isang message na ipinangaral ng ating propeta noong March 22, 1964 at noong November 8, 1959. Nung sabihan ako ni Pastor, hindi ko maisip ko kung anong ipipreach, pero basa ako ng basa, pakinig. Pero ito yung naisip kong niligay sa akin ng Panginoon na ipangaral kasi naisip ko na ito yung panahon na talagang dumadanas tayo na napakaraming trial. Kami nga ni Nanay nag-uusap nung isang araw, lahat naman ng tao ay may problema eh. Sinong pwede magtaas ng kamay dito at sabihin wala siyang problema? Wala sigurong taong kaya magsabi wala siyang problema. Lahat tayo may problema. Iba-iba nga lang yung ating mga problema. Pero definitely, lahat tayo ay may problema. Pero ang good news mga kapatid, ang kagandahan nito, iba kung paano natin dinadala ang problema. Di ba? Kasi yung mga walang pananampalataya, sa tindi ng problema, ang ginagawa, nagpapakamatay na lang. Doon nga po sa dorm nila Michi, nung anak ko, merong estudyante tumalon mula sa 4th floor. Nagpakamatay doon mismo sa building sa dorm na kanyang tinitiran. Sa mga Hapon, ang mga Hapon, karaniwan, madalas nating, alam ko, ang Japanese, ang maraming cases ng suicide kasi hindi nila kayang dalhin ang problema. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, na tayo mga Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng paraan paano natin dadalhin ang problema. Amen? Praise God. At sabi, kagandahan nito, hindi lang natin nakakayang dalhin ang problema, pero binibigyan pa tayo ng tagumpay after ng mapaglabanan natin ang trials na yon. Kaya nga, ang ginamit na title ni Brother Branham doon, hallelujah, ay Possessing the Gates of the Enemy After Trial. So, when you say possessing the gate of the enemy, sa ancient times po, mga kapatid, hallelujah, pag sinabing nakubkub mo, hallelujah, ang lagusan ng kalaban, ibig sabihin, natalo mo na siya. Kasi yun talaga yun ang way. Yun ang way ng isang lugar, yung gate. Kasi po nung araw, hindi kasi katulad ngayon na palibasa mayroong mga international laws, may mga United Nations, may mga batas na nangangalaga sa mga komunidad, bawal na ang mga genocide, bawal patayin ng isang lipi. Nung araw kasi, ganun eh. Basta na lang isang grupo, at malakas sila, papasukin ng isang grupo. Kaya ang ginagawa nila, binabarikadahan nila yung buong community. Hinaharangan nila yun ng matataas na mga bakod. At ang tanging lagusan lang doon, yung gate. So, wala kang paraan para makapasok doon sa gate at makapasok doon sa community sa magitan ng gate. At pag nagawa mo ngang pasukin yung gate, ang mangyari, napasok mo na yung buong community. Doon mo na makukubkob yung buong community. Naalala ko nung araw, nung panahon, nung kabataan ko pa, pag tumutulong kami sa mga picket line, yung mga nagbabarikadang mga pagawaan, kami pong mga kabataan nun, palibasa ay malalakas kami, hallelujah, at ang isipan namin, talagang tawag namin, sulong na sulong. Talagang gustong-gusto yung mga laban. Hallelujah. Kami yung nakikibarikada dun sa mga manggagawa. Kami yung nagkakapit-bisig. Lalo na pag yung papasukin na yung pabrika, siyempre babarikadahan ng mga worker yon na nagrally, nagwelga para hindi makapasok yung mga esquirol na tinatawag.
at makuha yung produkto sa loob, binabarikadahan yun. At kami tumutulong doon. At walang makakapasok pag nagbarikada na kami, kapit-bisig kami. Pero ang gagawin ng mga pulis na tumutulong doon sa pabrika, simple lang pipitikin lang po yung namin, yung transyo nila na hawak. Minsan pipitikin lang yung mga ganto namin, yung habang nakakapit-bisig, pipitikin lang yung tega namin ng transyon. Pag pinitikan gano'n, so sobrang sakit, mapapabitaw ka talaga dun sa kapitbisig. At pag napabitaw ka, wala na. Makakapasok na yung mga pulis at maitataboy na yung mga nag-rally sa gilid. At magagawa na ng mga may-ari ng pabrika anong gusto nilang gawin dun sa mga manggagawa. Nakakaawa po, kung naranasan yung panahon na yun, umiiyak yung mga manggagawa habang nakikita nilang kinukuha na yung mga produkto sa loob at nagkapasok ng eskerol. Walang magawa. Pero gusto kong sabihin, ito talaga ang purpose ng gate. Ito yung access. So pag napasok ang access, hallelujah, ay magagawa ng kontrolin ang loob. So, ang sabi ni Brother Branham, sa possessing the gates of the enemy after trial, kailangan hindi lamang tayo ang protektahan natin ang gate natin, kundi tayo pa ang kumubkob sa kalaban. Ang sabi nga sa basketball, minsan, the best defense is offense, di ba? Minsan, hindi ka lamang didepensa, pero minsan ang pinakamagandang depensa mo ay yung opensa. Kasi pag ikaw mismo, ang guard mo ay nawala, ang gate mo ay pinabayaan mo, makakapasok ang kaaway sa'yo. At pag nakapasok na ang kaaway sa'yo, ang bawat aspeto ng buhay mo ay mapaglalaruan na ng kaaway. So dapat hindi lamang natin babantayan ang gate natin, kundi tayo pa mismo ang kukubkub sa gate ng ating mga kalaban. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, yung binasa natin kanina, nasabi doon, sa Genesis 22, sabi, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Ito yung ginamit ni Brother Branham na teksto, yung pag-ibigay ng trial kay Abraham para idiin niya ang tungkol sa possessing the gates of the enemy after trial. Bakit kaya? Ang tagal ko na rin binabasa itong mga kapatid Ang tagal ko na rin binabasa itong message na ito, possessing the gates of the enemy after trial. Pero kasi gusto ko rin i-preach, pero hindi ko makuha yung gustong sabihin doon. Kaya, minsan, alam niyo yung message na meron tayo, ituring niyo pong privilege yan. No? Gusto kong sabihin sa inyo, idiin sa inyo, yung hawak-hawak naman yung mensahe. Kung meron kayong mga spoken word, kung meron kayong mga tablet, treasures po yan, mga kapatid. Hallelujah. Meron pong mga laman yan, may mga bagay yan na pwede nyo makuha. Kung minsan nagbabasa kayo at pagbasa nyo, hindi nyo nakuha yung gusto nyong sabihin ni Lord sa inyo, basahin nyo ulit. And then later makikita nyo, ito pala ang gustong sabihin. At nakita ko mga kapatid, hindi lamang pala ganun kasimple na sinasabi na ipopossess mo ang gates of the enemy after trial, kundi meron palang kaugnayan dito, hallelujah, ang pagiging binhi natin at pagkakaroon ng selyo ng Espiritu Santo. So yun pala ang totoong gustong sabihin dito ni Brother Branham. Now, balikan natin, hallelujah, yung ating binasa. Ang sabi doon, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. The second time, bakit? Kasi ang first time na tumawag yung voice, hallelujah, kay Abraham ay nung pigilin siya para itarak ang punyal dun sa kanyang anak. Naalala niyo ang pagsubok na ito, hallelujah? Na si Abraham, isang ordinaryong tao, hindi naman siya, kumbaga, sikat na tao, hindi siya marangyang tao, ordinaryong tao, kasi ganito lang naman talaga kung tumawag ang Panginoon Simpleng mga tao lang ang kanyang mga tinatawag. Hallelujah. At itong si Abraham ay isang ordinaryong tao na tinawag ng Panginoon, pero lubusan siyang naging matapat sa pagtawag ng kanyang Panginoon. Hallelujah. At
ang mga pinapagawa sa kanya ng Panginoon, hallelujah, napakahirap man, hallelujah, ay patuloy na pininindigan ni Abraham ang pagkatawag na ito. Hanggang isang araw dumating nga ang pangakong anak sa kanya. Of course, alam natin na sinasabi ng Biblia na walang anak si Abraham at si Sarah, hallelujah, at nung tawagin sila ay 75 years old na po si Abraham at 65 years old na si Sarah. Hallelujah. At tinawag sila, hallelujah, at pinangakuan ng anak. At kahit pa nga marami siguro nagsasabi sa kanila nung natitiyak ako nung sabihin kay Abraham na ikaw ay magkakaanak. Aba, sa tingin ko, ang ginawa niya, pinagkalat niya to sa kanyang mga kaibigan. At tuwang-tuwa siya at pinagsabi na nangusap sa akin ng Panginoon at magkakaroon daw ako ng anak. At anong ma-expect nyo sa mga tao sa ganong edad? Hallelujah. 75 and 65 years old. Ngayon nga, di ba, 30 years old pa lang, ang mga kababaihan ay parang kinakabahan na excuse me, baka mahirapan ng magkaanak kung ganong edad mag-asa. Pero ito, 65 years old. Pero, nung ibigay ang pangako kay Abraham, kailanman hindi siya nanghina. Amen. Praise God. Ang totoo, habang si Abraham ay lumilipas ang panahon na dumadaan ang pangako sa kanya, ang sabi, lalong nag-uumigting, hallelujah, ang pananampalataya ni Abraham. Kasi mas dakilang milagro ang mangyayari, di ba? Kasi at 65 and 75 years old, na anong itsura kaya nila? Hukluban na, hindi ba? Hukluban na. Sa ngayon, siguro, pag 65 years old, pag nakakita ka, halos uugod-ugod na. 75 years old. Iba na yung itsura, halos kuba na siguro at may tungkod na. Hallelujah. Pero, itong si Abraham, hallelujah, habang lumilipas ang panahon, hallelujah, hindi nanghihina ang kanyang pananampalataya, kundi lalong lumalakas. Dahil nakita niya, habang tumatanda siya at mas lalong nawawalan ng pag-asang magkaanak siya at saka lalabas ang pangako, di mas malaking biyaya yun sa kanya, hindi ba? Kaya lalong tumibay ang pananampalataya ni Abraham. At tandaan nyo, hallelujah, naghintay siya ng 25 years, hallelujah, and at the same time, si Sarah ay lalo ding nanghihina. Isipin nyo, nung araw na ipinangako ng Diyos, yung anghel, hallelujah, ay nangako sa kanya na dadalawin kita, sabi niya, according to the time of your life. Ibig sabihin, after 1 year, hallelujah, ay babalik ang Panginoon, hallelujah, at ibibigay na ang pangako. At anong sabi ng Biblia? Hindi ba tumawa si Sarah? Tumawa siya dahil inisip niya, ano kaya? Sisipingan pa kaya ako ng mister ko, itong edad ko na to? Siguro inisip niya parang hindi na tama, hindi na panahon, hallelujah. Pero sabi niya, siya matanda na rin at ako matanda na rin. Paano mangyayari to? Hallelujah. At pero ang nangyari, mga kapatid, hallelujah, tumawa siya that time, pero dapat sana sinaway na siya ng Panginoon, pero pinakita lang ng Panginoon kay Abraham na alam niya nangyayari, pero dahil mahal ng Panginoon, hallelujah, si Abraham, mahal niya rin ang kanyang asawa, hallelujah, si Sarah. At anong sabi ni Brother Branham? Sabi niya dito, dun sa message na possessing the gates of the enemy. Yung 1964. Possessing the gates of the enemy. Ay, siguro yan yung quote search mo yung
Ayan, okay. Yung paragraph 36. Paragraph 36. Hindi. A message is possessing the gates of the enemy. Okay. Ayan, sabi dito. That day, hallelujah, nung mag-isip si Sarah na paano mangyayari ito sa amin, hallelujah. Makakakuha pa ba ako ng favor sa aking asawa at ako sa kanya, hallelujah. Pero, ang sabi dito, kinabukasan, ang sabi dito, and I see, the next morning, his shoulders begin to straighten up, the hump come out of his back, her hair begin to turn, they went back to a young man and woman. Just showing what he is going to do to the royal seed of Abraham. See, when we're changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito yung nangyari. Kaya nga, alam nyo, nung tinuturo ito ni Brother Branham, ang dami nung kumukutya sa kanya. Ang daming ayaw maniwala. Pero sinabi niya, kailangan matuto tayong magbasa between the lines, reading between the lines. Although hindi to direktang sinabi sa Biblia, pero paano mangyayari, hallelujah, na maipapanganak ang isang bata? Hallelujah, kung tandaan nyo, dumating ang pangako after 25 years. Kung si Sarah ay 65, nung ibigay ang pangako, at dumating ang pangako after 25 years, ilang taon na siya? 90 years old. Sabi niyo, 90 years old. At si Abraham ay 100 years old. 90 years old, manganganak. Kung dating sa ganung kalagayan, kaya nga, sabi naman, read between the lines. Tingnan nyo na lang, pwede bang mangyari na ang isang 90 years old ay manganganak na isang bata? Sabi niya, hindi kakayanin ng puso. Of course, hindi ko alam mga anak, pero yung mga babae, mga nanay dito, alam, di ba? Sabi nga, na, yung isang paa, pag nanganganak na doon sa hukay, ganong kadelikado. Pero 90 years old, manganganak, sabi niya, kailangan magkaroon ng pagbabago. Hallelujah. May pagbabagong nangyari kay Sarah. At sabi ni Brother Branham, hindi lang patch up yan eh. Hindi lang ginawang fertile. Hindi lang ginawa ng Diyos na fertile si Sarah para manganak siya, hindi binago ang kanyang buong pagkatao. Hallelujah. Kasi halimbawa, may panganak man niya at makaligtas siya sa ang puso niya dahil sa panganak, paano naman niya pakakainin yon? Wala pa naman ng mga enpalak, walang mga baby milk ng panahon na yon. Ano pakakain niya kung hindi na kaya ng kanyang katawan na magpakain doon sa bata? So, ang nangyari mga kapatid, hallelujah, binago ng Diyos ang katawan ni Sarah at ni Abraham. At sabi dito, ano sabi nung binasa natin? Sabi dito, see, and he is going to do to the royal seed of Abraham. See, when we're changing a moment and twinkling of an eye and be caught up together. Ang sabi dito, ang totoo, sabi niya, yun lang ay example. Example yon para malaman natin kung ano din ang mangyayari sa atin. Hallelujah. Praise God. Kung si Sarah at si Abraham ay binago ang katawan, hallelujah, ganun din ang mangyayari sa atin. Hallelujah. Babaguhin din ang ating katawan. Hallelujah. Kaya nga nung unang pangalawang gabi namin kila Tatay Sani, ang magiting natin na manggagawa ng Diyos na kinuha na ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, makikilala ko pa kaya si Tatay Sani? Kasi nung makita ko siya, ganung edad na eh. Paano kung kumatok siya sa bahay isang araw at kakatok siya sa bahay namin? At sabi, Brother Boy, pwede ba magkape? Ang edad niya, that time ay 18 to 21 years old na, hindi ba? Nagbago na ang kanyang anyo. Makikilala ko pa kaya si Brother Sani sa kanyang bagong anyo. At naniniwala ako makikilala ko siya. Kasi that time, bibigyan na rin ako ng discernment ng Diyos. Hallelujah. Nanay Stella, di ba? Si Brother Crisostomo. Babaguhin sila ng Panginoon. At tayo man, hallelujah. Siguro, yung itsura natin ngayon na manipis na yung buhok ko, hallelujah. At
Nangihina na pag umakyat ng hagdan, halos hindi na yung isang step, isang paa, isang step sabay muna, ganun na yung akyat natin sa hagdan. Dahil, pero ang pangako ng Diyos, babaguhin niya tayo sa kanyang araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Praise God. Ano bang patunay na nabago nga si Abraham at si Sarah? Hindi ba pagkatapos nung araw na yon, 1 year pa yun mga kapatid, 1 year pa ang nangyari, simula nung ipangako hanggang dun sa pagdating nga ni Isaac, 1 year pa yun At ang nangyari, kinabukasan, ang sabi nila, unti-unti nang binago ang itsura ni Abraham at ni Sarah. At isang beses nagpunta sila sa Gerar, hindi ba? Sa Gerar, sa Egypt. Hallelujah. At meron dong hari, si King Abimelech. At si King Abimelech ay naghahanap ng asawa. Ang dami na niyang asawa, pero naghahanap pa rin ng asawa. At ang sabi nung kanyang mga tauhan, sabi niya, "Boss, may bagong dating dyan. May bagong dating dito." Sabi niya, "Baka gusto niyong tingnan." At isipin niyo, sabi niya, at nagpunta nga doon, pinatawag si Sarah at si Abraham. At isipin niyo, 89 years old na lola. Hallelujah. 89 years old na lola, isipin niyo sa panahon ngayon, makikita niyo yung dadaan sa harapan niyo. Pero ano sabi ni Abimelech? Nung makita niya, "Wow!" Sabi niya, "Ang ganda!" Hallelujah. Sabi niya, lubusan siyang humanga kasi nagbago na talaga ang itsura ni Sarah. Kaya nga, sinasabi ni Brother, read between the lines. Hindi man natin nakikita, sinabi sa Bible na binago, pero kitang-kita niyo sa mga pangyayari ang pagbabagong ginawa ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Hallelujah. At nangyari nga, hallelujah, na pagdating ng takdang panahon, hallelujah, ay binigay ng Diyos ang pangako kay Abraham, hallelujah, at dumating nga si Isaac. Isang napakagandang bata, isang bibo, isang mapagmahal, hallelujah. Pero, hindi ba mas madali sana kung, di ba pag nanganak ang isang tao, hallelujah, siguro mas madali pang tanggapin yung after 2 days na matay. Hindi pa masyadong attached ka dun sa bata, hindi ba? Pero ito mga kapatid, hinayaan pa ng Diyos, hallelujah, na lumaki si Abraham at si Isaac. At sigurado, tuwang-tuwa si Abraham habang kalaro niya si Isaac, pinipindang niya siguro, isinasama sa bundok, at naglalaro ng nangingisda, at tuwang-tuwa siya, at lubusan siyang napamahal. At kung kailang 12 years old na, hallelujah, at saka sinabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Isipin niyo yun mga kapatid, ang tagal niyang walang anak, tapos nang pangakuan siya, pinaghintay pa siya ng 25 years, and then nung after 25 years, ibinigay, at then pinalaki pa yung bata after 12 years, at saka sinabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang bata. Pero nagdalawang isip ba si Abraham, mga kapatid? May nabasa ba kayo sa Bible na nagdalawang isip si Abraham? Hindi. Hindi ba? Hindi siya nagdalawang isip. Kasi sapat ang kanyang pananampalataya. Pinanghahawakan niyang mabuti ang pangako ng Panginoon sa kanya. Ano ang pangako sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, di ba niya, sa iyong mga binhi. Sabi niya, sa iyong mga binhi, may mga binhing lalabas sa kanya. Sabi niya, yun nga sabi nga, yung mga binhi na yun, na lalabas sa kanya, sabi niya, ay kukubkubin, sabi niya, ang lagusan ng mga kalaban. At nakakatiyak siya, na kahit niya kunin ng Panginoon, si Isaac, hallelujah, ay kayang buhayin muli ng Panginoon, hallelujah, si Isaac para ipagpatuloy ang pangako ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. Ganon katindi ang kanyang pananampalataya. Kaya nga nung araw na isasama niya si Isaac dun sa bundok at kasama yung mga tauhan. Sa tingin niyo, pinagpaalam ni Abraham kay Sarah yon? Sabihin niya kay Sarah, "Sarah, dadaling ko muna si Isaac doon. Iaalay ko muna."
Baka sabihin siya, di Sarah sa baka ikaw ialay ko. Di ba sa klase ng mga kababaihan ngayon na medyo strong, ay baka ganun sabihin. Pero mga kapatid, sa tingin ko, hindi pinagpaalam hindi na sinabi ni Abraham kay Sarah yun Kasi alam niya, makukontra siya Kasi sapat naman yung kanyang pananampalataya Alam naman niya, kahit pa nga kitlin niya ang buhay ni Isaac doon sa bundok, ibabalik pa rin ng Panginoon yung buhay. Kasi may pangako na sa kanya at yun ang kanyang pinangahawakan. Hallelujah. Kaya nga, nung dali niya si Isaac doon sa bundok, hallelujah, at nung itali niya si Isaac at ilagay doon sa altar na kanyang ginawa, nakahalata si Isaac. Hindi naman umaangal si Isaac, kung ano gawin sa kanya ng kanyang tatay, sabi nga, tipo kasi ng Panginoon na dinala siya sa Kalbaryo nang walang angal ang ating Panginoon. Dinala siya doon para ialay ang buhay sa atin. Katulad din ni Isaac, tipo ni Isaac. At si Isaac, nagtanong lang siya. Sabi niya, Ama, narito ang altar, narito ang mga kahoy, pero nasan yung hain? Of course, anong sabi ni Isaac? Anong sabi ni Abraham sa kanya? Hindi naman sinabi ni Abraham na ikaw ang hain. Ang sabi niya, kayang mag-provide ng Panginoon ng hain. Hallelujah. Sipin niyo yung pananampalataya ni Abraham na yun. Hallelujah. Yung point na yun, nandun Alam na niyang ituturok na lang niya yung punyal. Pero kaya pa niya sabihin, magpo-provide ang Panginoon ng hain. Pero gano'n naman, tinalian niya, hallelujah, at nilatag niya, at nung nasa taas na ang kanyang kamay para itarak, hallelujah, ang punyal. Hallelujah. Doon nagsalita ang Panginoon. Yun yung first voice. Kasi yung binasa natin, second voice, di ba? At narinig niya ang pangalawang tinig. Yung unang tinig, yun. Itigil mo yan, sabi niya. Dahil nakita ko ang iyong katapatan. Yun ang unang tinig, hallelujah. Kaya nga may pangalawang tinig at ang pangalawang tinig, hallelujah, ito na yung blessing. Ito na yung blessing, hallelujah, dahil naging matapat siya sa kanyang Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga, sabi dito sa the same message sa paragraph 57. Now, man that possesses that faith is still will take God's word regardless of circumstances. So si Abraham yon, mga kapatid, hallelujah, na regardless ng circumstances, hallelujah, kahit pa yun talaga ang alam niya mangyayari, na totoong papatayin niya ang kanyang anak, yun ang circumstances. Pero hindi nun natinag ang kanyang pananampalataya. At ang sabi, ito pala ang susi. Kung gusto din nating managumpay, hallelujah, at kaya din nating maposes, tandaan nyo, pagkatapos ng tagumpay ni Abraham, dumating ang second voice. At anong sabi ng second voice? Yung pangako, that your seed will possess the gates of the enemy. Yun ang pangako kay Abraham. At sabi, hindi lang sa kanya at sa kanyang mga binhi. So therefore, kailangan masigurado natin na kasama tayo sa binhi ni Abraham. Hallelujah. Otherwise, hindi natin makukuha. Hindi natin magagawang managumpay, hallelujah, at makubkob ang lagusan ng kaaway. Ang sabi dito, now man that possesses that faith still will take God's word regardless of circumstances. Now, if you can't do that, sabi niya, kung hindi mo kayang manindigan sa lahat ng pangako ng ating Panginoon, then you're not Abraham's seed. Yun pala ang pangako. Hallelujah. Kailangan magawa nating panghawakan din at panindigan ang bawat pangako ng Panginoon sa atin. That's the faith that Abraham had, his seed. So kailangan, mga kapatid, hallelujah,
the same faith ang matanggap natin. Praise God, hallelujah. Kaya pala noon, iniisip kong, hindi ko ito ma-preach, gustong-gusto kong i-preach itong message na ito, pero hindi ko makuha ang gustong sabihin. Yun palang gustong sabihin. Kailangan, mga kapatid, masigurado natin na binhi tayo ni Abraham. Hallelujah. Praise God. Tandaan natin, hallelujah, dalawa kasi ang seed ni Abraham, hindi ba? Dalawang seed niya, yung natural seed niya, hallelujah, by his flesh, hallelujah, sila Isaac yon at yung kanyang mga apo. And then the spiritual seed, hallelujah, tayo yon by faith, hallelujah. Natatandaan nyo, hallelujah, sa Biblia, may sinabi sa Genesis chapter 3 verse, Galatians chapter 3 verse 29. Sabi yan, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Hallelujah. So kailangan daw, hallelujah, mapunta tayo kay Kristo. Kung gusto nating masigurado na binhinga tayo ni Abraham at meron din tayong karapatan para kubkubin, hallelujah, ang lagusan ng kaaway, then dapat masigurado natin na tayo ay binhi din ni Abraham by faith. At sabi niyo, kung ikaw ay mamamatay kay Kristo, isabihin, ang buhay mo ay totoong mapupunta na kay Kristo, then makakatiyak ka, hallelujah, na ikaw ay matatawag na binhi din ni Abraham. Amen. Praise God. Sabi dito sa 58, the same, kasunod lang. Tandaan nyo, hindi lang masigurado mo na binhi ka, kundi another requirement is dapat maselyuhan ka ng banal na spirito. Sabi dito, sa 58, the promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago, and this seal that he gave Abraham was a seal of promise. And the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost. After they have stood the test, try to think of it. So mga kapatid, hallelujah, una, kailangan mo, masigurado mo na ikaw ay binhi ng ating Panginoon sa Kristo. Binhi ka ni Abraham sa magitan ng ating Panginoon. At pangalawa, sabi niya, kung ikaw ay binhi, then makakatiyak ka na ikaw ay seselyuhan ng Espiritu Santo. At paano mangyayari? Kailan mangyayari ang pagselyo? Pagkatapos ng mga pagsubok. So napaka-importante pala ng mga pagsubok sa atin. Dahil kung walang pagsubok, walang pagsiselyo. Kahit yung mga produkto na nabibili natin, hallelujah, kahit bibili ka lang ng ordinaryong mga TV, mga kapatid, o radyo, o refrigerator, hindi naman yan pagkagawa, seselyuhan agad at pwede na ibenta. Tinetest mo na yan. Kahit mga rep, susubukan nila isaksak, titingnan kung lalamig, at magkakaroon ng yelo, yung mga freezer, at pag hindi umubra, then marireject. Pero pag okay, at yung function niya ay nagawa niya, then babalutan siya. Babalutan siya at seselyuhan. So ganun din mga kapatid, hallelujah, tayo ay kailangan munang dumaan sa pagsubok. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, di ba, sinasabi ng mga apostol, sabi niya, mas mahalaga pa ang pagsubok kaysa mga ginto. Kasi dito tayo masiselyuhan, mga kapatid, hallelujah. Kailangan dumaan muna tayo sa mga pagsubok para maselyuhan tayo ng banal na spirito. Kung natutuwa tayo dahil wala tayong pagsubok, mag-isip-isip tayo. Kasi mas importante, hallelujah, na masubok tayo dahil after ng pagsubok nito, hallelujah, then doon pa lamang tayo siselyuhan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya sa 60, tuloy lang natin. You believe every word, then you are sealed after the test. Kailangan panampalatayaan natin ang bawat salita ng ating Panginoon. Walang pinipili. Lahat ng salita ng ating Panginoon. When we believe every promise in the Word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise.
It's what Abraham, the way he did it. Ganito kasi siya eh. By the word, kung anong sinabi ng Diyos sa kanya, pangahawakan niya yun. Kahit lahat pa ng circumstansya, nakikita niya, kontrang-kontra doon sa sinabi ng Panginoon, ang pangahawakan niya pa rin, ang salita ng ating Panginoon. Then and then only have we the right, sabi niya, then and then only, doon pa lamang, sabi niya, magkakaroon tayo ng karapatan to possess the gate of our enemy. You cannot do it until first you become that seed, remember in the Bible. So, makita natin, mga kapatid, di ba? Siguraduhin mo natin na binhi tayo. Kasi sayang lang ang pagkapagal. Sayang lang ang pagsusumikap. Kung hindi mo siguradong binhi ka, hallelujah, sayang lang ang pagkapagal. Kaya dapat unahin nating siguraduhin. Sabi, make your election sure. Sabi, siguraduhin mo. Kasi ito'y hinintay natin eh. Ilang panahon na lamang, mga kapatid, hallelujah. Naniniwala ko, ilang panahon na lamang darating na ang ating Panginoon. Hallelujah, itong mga nangyayaring ito, hallelujah. Tanda ito eh. Hallelujah, di ba? At kahapon nga, may balita sa amin. Dati, nanggaling ako ng Hong Kong. Nandun na yung virus. Ngayon, nandito na sa bayan namin, sa Cainta. May confirmed cases na po sa Cainta ng virus. Sabi, sinusundan yata ako ng virus. Ang bihira. At binalita mismo nung asawa po ng mayor namin ng Cainta na merong confirmed case ng virus sa Cainta. Kaya pinag-iingat kaya nga walang pasok bukas hanggang sa Martes sa Cainta at nabalitaan ko pati pala Taytay ay hindi na rin muna pinigil na rin ang mga klase. Ewan ko ang mga Marikina at Pasig, yung mga karatig na bayan. Pero gusto kong sabihin, hallelujah mga kapatid, hallelujah. Ang Panginoon, hallelujah, laging sinisigurado sa atin, hallelujah. Kailangan, mga kapatid, masigurado muna natin na tayo ay binhi niya. Hallelujah. Sabi niya dito, sa 72, tuloy natin yung sa paragraph 72. Notice how that in doing this, coming from Him was God, the Spirit, and that Spirit becomes upon the believer. Sabi niya, yung Espiritu na yon, hallelujah, kung bakit magagawa nating siguraduhin na tayo binhi. Kasi sabi niya, yung Espiritu, hallelujah, na galing sa Panginoon, hallelujah, na ibinuhos sa ating Panginoong Kristo, the same Spirit, hallelujah, ang ibibigay niya sa mga believer. Hallelujah, tandaan nyo, yung Espiritong ibibigay sa inyo, hallelujah, ay hindi ordinaryong Espiritu, kundi Espiritu mismo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi niya, hindi lamang, naalala niyo yung pag-aaral natin tungkol sa new heart, new spirit. Sabi niya, hindi lamang tatanggalin ang iyong pusong bato, kundi papalitan ng pusong laman. Sabi niya, at hindi lang babaguhin ang iyong spirito, kundi yung spirito ng ating Panginoon, ilalagay pa sa iyo. Hallelujah. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by the same life. Sino ang sacrifice na yon, mga kapatid? Isang ating Panginoong Kristo. Isipin nyo, tayo na makasalanan, pumayag ang Diyos na i-identify niya yung sarili sa atin. Hindi ba napakadakilang bagay niyan na anong merit natin para gawin ng Diyos yun? Pag-ibig lamang ng Diyos, hallelujah, ang dahilan para ibigay niya, ipa-identify niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya nga si Pablo, mga kapatid, hallelujah, sa 74, sabi niya, Paul said, none of these things bother me, for he was tied to the absolute Christ. Si Pablo na dumanas ng napakaraming pagsubok. Siguro kung may pagsubok kayo at inisip nyo, mabigat, ang bigat-bigat naman. Siguro wala pa yan sa kalingkingan ng pagsubok ni Pablo. Si Pablo na wala nang ginawa, kundi ibigay ang buhay sa Panginoon, hallelujah, ay dumanas na napakaraming pagsubok. Hinagupit ang kanyang likod, hallelujah, pinagtatangkang siyang patayin, hallelujah, hanggang sa huli ay pinutulan pa nga siya ng ulo, hallelujah. Pero anong sabi niya bago siya mamatay? Sabi niya, none of these things bother me.
Sabi niya, itong mga pagsubok na to, wala na to eh. Sabi niya, wala nang epekto sa akin to kasi nakatali na daw siya kay Kristo. Di ba? Kung ang buhay natin nakatali na kay Kristo, sino pa ang pwede maka-apekto sa atin? Hallelujah. Wala na, hallelujah. Dahil nakakatiyak tayo, sasamahan tayo lagi ng Diyos. Amen? Praise God. And every true achievement is tied to an absolute, and my absolute is the Word. And everybody else is that's really born of the Spirit, their absolute is God's Word. I'm tied to it. Sabi ni Brother Branham, pati siya. I laid my hands upon it, and it took my place, and I'm identified myself with Him. Ito yung sabi niya, He took my place. Hallelujah. Hindi na si Brother Branham ang nabubuhay sa kanyang sarili. Si Kristo na. I hope yan din ang ating prayer. Yan din ang ating panalangin. Yan ang nasa natin. Na si Kristo na yung nabubuhay sa atin. At kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, maiisip niyo pa bang magkasala? Maiisip pa bang gumawa ng hindi maganda? Halimbawa, may tukso ng pag-inom o paninigarilyo. Maiisip niyo ba si Kristo na nasa inyo tapos iinom? Maiisip niyo ba si Kristo na sa inyo tapos maninigarilyo? Isip niyo ba na si Kristo na sa inyo tapos magsasalita kayo ng masama laban sa inyong sa ibang tao, sa inyong kapatid? Hindi niyo maiisip, mai-imagine ang ganung bagay kasi in-identify na ni Lord ang kanyang sarili sa inyo. Hallelujah. And He took my place, and I'm identified myself with Him. We knew that He promised to identify Himself with us. Ito kasi ang kanyang pangako eh. Sabi niya, mananahan siya sa atin. That brings genuine faith. Not your own faith, but His faith. Pag siya nananahan sa inyo, sabi niya, dun pa lang kayo totoong magkakaroon ng genuine faith. Ng totoong pananampalataya. Hindi nyo na pananampalataya. Pananampalataya na nilagay sa inyo. Isipin nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang nag-provide sa atin. Tapos nung magkasala tayo, siya din ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng katubusan. At yun yung pagbubo ng kanyang dugo. At dapat panampalatayaan natin, hallelujah, na ang kanyang ginawa ay sapat para maligtas tayo sa kasalanan. And then, kung hindi nyo pa rin kayang paniwalaan na sapat ang kanyang ginawa, siya pa rin ang magbibigay sa inyo ng pananampalataya para magawa niyong panampalatayanan ang kanyang ginawa. Hindi pa napakadakilang biyaya ang binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dapat wala na tayong ginagawa, wala na tayong inisip, kundi ang suklian, ang dakilang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Hallelujah. Sabi niya, but His faith, something that you don't control. Hindi niyo, pag yung pananampalataya na niya nasa inyo, wala na kayong control doon. Siya na may control sa inyo. Hallelujah. Siya na kumokontrol ng kanyang. He does it, now notice then, and then only when is the promise made to you. At kaya nga sabi, ito ang kailangan natin, hallelujah, masigurado natin. Dahil sabi niya dun sa 75, ito ang kailangan na totoong magkaroon tayo ng selyo ng Espiritu. Dahil sabi niya, kahit gaano pa karaming simbahan daw ang pasukin mo, no matter how many church you join, how many times you've been baptized, face forward, backwards, any way you want it, until the seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice. Sabi niya, hindi to sa dami ng simbahang inaatinan nyo. Sabi niya, hindi sa dami ng bautismo, kahit magpabautismo ka kayo ng patihaya, patalikod, patuwad, kahit ano pa sabi niya eh. Pero until, sabi niya, that seal is placed upon you, hanggat hindi ka nasaselyuhan ng Espiritu Santo, hallelujah. Sabi niya, wala kang karapatan sabihin na konektado ka sa iyong sakripisyo. Sino yun? Si Kristo at ang kanyang salita. So ito ang kailangan nating nasahin, mga kapatid, hallelujah.
siguraduhin natin, hallelujah, na tayo'y binhi ng ating Panginoon, hallelujah, at masigurado natin na tayo ay selyado. Sabi niya, sa 77, anong assurance natin, hallelujah, na pwedeng mangyari ito, hallelujah. Sabi niya sa 77, and remember, if you never was in God's thought, you'll never be with God. Sabi niya, kung ikaw ay wala sa kaisipan ng Panginoon, hindi ka rin talaga mapupunta sa Kanya. Predestination na to, mga kapatid. Hallelujah. Sabi, how many knows that He was a Redeemer? Well then, anything redeemed has to come back to where it fell from. So if He come to redeem us, how could we, was one time didn't have to be redeemed, and we're all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies? It shows that the real Christian is an attribute of God's thinking before there was a world or a star or an air or anything else. It's eternal. And He come to redeem us back. God's thought spoke into the Word, made manifest, and brought back to His thought. Sabi niya, may kasiguruduhan tayo na gagawin ito sa atin ng Panginoon. Hallelujah, na mapapabilang tayo sa Kanyang binhi. Hallelujah, at seselyuhan tayo ng Espiritu. Dahil, sabi niya, hindi naman tayo mapupunta sa kaisipan ng Panginoon, hindi niya tayo i-redeem. Kung sa umpisa, hindi naman talaga tayo kasama. Sabi niya, sinasabi din ba, hindi ba pwede na bigla na lang naisip ni Lord na ito, i-redeem ko to, kasi ito, hindi. Sabi niya, hindi. Sabi niya, before the foundation of the world, nandun na kayo. Hallelujah. Sa kaisipan ng Panginoon, hallelujah. Kaya ang gagawin na lamang niya, hallelujah, itatransform na kayo, hallelujah, ibibigay sa inyo, hallelujah, ang pagnanasa na tuluyang ibigay ang inyong sarili sa Panginoon, hallelujah, at nasain, siguraduhin na kayo ay binhi ng ating Panginoon, tayo ay binhi ng ating Panginoon, hallelujah, at matanggap natin ang selyo ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Kaya nga, napakagandang isipin, hallelujah, na kung merong mga nagtagumpay dahil sa paninindigan, nagawa nilang hawakan ang kubkubin ng kaaway, katulad ng mga Hebrew children, hindi ba? Yung tatlong Israelites na dinala sa Babylonia, at doon ay inutusan silang sambahin ang Diyos, ang rebultong malaki. Sabi ni Brother Branham, kung tutusin, parang hindi naman masama kasi sabi niya, yung itsura nun, si Daniel ang ginawa palang itsura nung malaking rebulto, hallelujah, na ginawa doon sa Babylonia, ay mismong itsura ni Daniel dahil sa sobrang paghanga ng hari kay Daniel sa kanyang katalinuhan at sa wisdom na binigyan ng Panginoon, gumawa ng malaking rebulto na kamukha ni Daniel. At doon pinapasamba, hallelujah, yung tatlong Hebrew children. Pero, dahil doon mga kapatid, hallelujah, dahil pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya, nagawa nilang kubkubin, hallelujah, ang kalaban. Ang kalaban, yung apoy, hallelujah. Yung apoy na dapat tutupok sa kanila, hallelujah, ay tumangging dilaan sila. Isipin niyo yun. Hallelujah. At sabi, nung nandun sila sa horno, mga kapatid, di ba, pinainit ng 7 beses, hallelujah. Nung itulak sila doon, yung nga nagtulak sa kanilang unang namatay Pero sila, hallelujah, nung nandun sa loob, nakita nung hari, bakit naging 4? 3 ang itulak sa loob, pero bakit naging 4 ang nakikita niya? Kasi sinamahan sila ng ating Panginoon, hallelujah. Praise God. Si Daniel, hallelujah, nung panindigin niya, hallelujah, ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, isinara ng Diyos. Yun ang kaaway, yun ang kailangan niyang kubkubin, yung mga leon. Anong ginawa ng kaaway, mga kapatid? Isinara ang bibig ng mga leon. Si Moses, hallelujah, anong nangyari? Ano ang kaaway? Anong kailangan kubkubin? Ang dagat. Ang dagat na hadlang para makarating sila sa lupang pangako. Nung panindigan niya ang salita ng ating Panginoon, hinawi ng Diyos ang dagat. Hallelujah. So mga kapatid, sa mga bagay na to, hallelujah, isa lamang ang nais sabihin sa atin ng ating Panginoon. Panindigan natin ang kanyang salita. Ang sabi ng ating binasa, every word, bawat salita ng ating Panginoon. Hindi lahat
Hindi pwedeng meron ka lamang pipiliin. Susundin ko lamang ito at itong iba hindi. Sabi, every word, pag kaya nyo ng panampalatayanan ang bawat salita ng ating Panginoon, makakatiyak tayo, hallelujah, na tayo ay magiging binhi ni Abraham sa magitan ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos natin masigurado na tayo binhi ng ating Panginoon, hintayin na lamang natin. I hope na nandyan na sa inyo, hallelujah, ang selyo ng Espiritu Santo. And then, pag nasa atin na to, mga kapatid, hallelujah, ang sabi doon, now you have the right to possess the gates of the enemy. Wala nang magtatagumpay sa inyo, mga kapatid. Yung coronavirus, wala na yan, mga kapatid. Hindi na tayo natatakot dyan. Nung punta ko nga dito, naalala ko nung siguro, mga pagdating ko dito, nasa 4 days pa lang ako, dapat 14 days. Pumunta ako dito kasi kailangan kunin yung sakyan. Hindi ako lumalapit kila Brother Romy. Kasi naka-quarantine pa ako sabi ko, hindi pwede. Hindi, tinawag ako na ba? Hindi ako natatakot dyan. Kamay-kamay sila sa akin, hallelujah. Sabi niya, hindi ako natatakot dyan sa mga virus na yan, hallelujah. Kung sigurado tayo, hallelujah. Naalala niyo yung sinabi ni Brother Branham? Sabi niya, talagang darating yung panahon na magkakaroon ng germ warfare. Sabi niya, at ito na, maaring ito na yon. At sabi niya, kung silyado ka ng Espiritu Santo, hindi ka tatamaan ng virus na yan. Hallelujah. At tayo din mga kapatid, hallelujah. Siguraduhin niyo lamang. Nalala ko, sinabi ko yun sa Hong Kong na kung silyado kayo na hindi kayo tatamaan ng virus, kung silyado kayo ng Espiritu Santo. Kaya yun lamang ang kailangan. Sigurahin niyo dapat na silyado kayo ng Espiritu Santo. Pag nasigurado natin, wala na tayong pangangambahan, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon, hallelujah. At I hope na sa maikling pangangaral, hallelujah, ay nakapagbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. At na tugon niya ang ating pangangailangan sa umagang ito. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Mari ba tayong umawit ng isang awitin? Bago tayo manalangin. Awitin natin ng Because He Lives.
Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Pinagkalobos namin sa umagang ito, God. Hallelujah. Lord, that's our desire, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nawa, Lord, pasigurado namin, Panginoon, nawa, hallelujah, na kami totoong pinili ng Abraham sa pagitan ng pangako. We pray for the Holy Spirit, oh God, hallelujah, na lubusang manahan sa iyong mga anak, sa aming Panginoon. Yes, that's the only time, Lord, hallelujah, na gagawa namin sabihin na meron na kaming karapatan, Panginoon, na maging konektado sa iyong sakripisyo, Panginoon, sa iyong hallelujah. Praise God. And then one day, yes, oh God, hallelujah, I'll cross the river. I'll hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Because all fear is gone. Because I know hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. For giving us opportunity, Panginoon. Hallelujah. Para, Lord, muling tunghayan ang pangangaral na ito na hinayaan nung may pangaral sa magitan yung propetang ginamit sa aming panahon. Si Brother William Branham, Panginoon. Naniniwala kaming kasama mo, Panginoon. Hallelujah. At nag-cheers para sa amin, Panginoon. Dahil narito kami, Panginoon, at lumalaban, Panginoon. Hallelujah. At Lord, gaya ng aming narinig, Lord, ang trials na presente, Panginoon, tuwina sa buhay ng iyong mga anak ay makikita namin sa ibang perspective, Panginoon. Not as a curse, Panginoon. Hallelujah. Hindi pabigat, kundi, Lord, as a way, Lord, para makakuha kami, Panginoon, ng karapatan, Panginoon, upang magtagumpay, O God, hallelujah, upang magawa naming masabi, Lord, na magagawa naming kubkubin, Lord, hindi lamang panindigan ang sarili naming lagusan,
Panginoon, kundi kami, Lord, ang kukubkob sa lagusan ng kaaway, Panginoon, hallelujah. Dahil dito, Panginoon, hallelujah, sa mga pagsubok na to, kung aming mapagtataguan, Panginoon, hallelujah, at naniniwala kaming magagawa namin dahil sa iyong tulong, Panginoon, hallelujah. Then, Lord, ito ang daan, Panginoon, para, Lord, lubusan naming mapanghawakan, Panginoon. Ma-realize, Panginoon, hallelujah, magkaroon ng assurance na ang selyo ng Espiritu Santo ay nasa amin na, Panginoon. Kaya, O God, salamat sa iyo, salamat sa pagkakataong lagi mong pinagkakaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, lalo mo pang bigyan ang bawat sa amin ng kauhawan, Panginoon, na laging makinig na iyong salita. Lord, even the messages, Lord, na nasa amin na, Panginoon, salamat sa technology, hinayaan mong umunlad, Panginoon. Meron na kaming access, Panginoon, sa lahat ng mensaheng. Lord, hinayaan mong may pahayag para lubusang may handa ang iyong mga nobya para sa iyong pagbabalik. Lord, hayaan mong ma-realize namin ang treasures na ito na pinagkaloob sa amin. At magawa nawa naming, Lord, gawing biyaya ito sa amin, Panginoon. Sa pinawa namin ang biyayang itong pinagkaloob sa amin. At nawa, masuklian namin, Panginoon, ang biyayang ito ng aming ibayong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo magtagumpay kami, Panginoon, sa bawat mga pagsubok. At sa iyo rin kami kukuha ng lakas, Panginoon, para pagtagumpayan ito. Kaya, O God, wala kaming kayang gawing para may sukli sa iyo, Panginoon, kundi ang amin lamang pananampalataya, ang amin lamang paglilingkod, ang amin lamang lubusang paniniwala, Panginoon, na kami na ang iyong pinili, Panginoon, na totoong sabi ka na rin, Panginoon, na makasama kami doon sa kalwalhatian. Kaya, O God, salamat sa lahat ng ito. Nais ka naming papurihan, nais ka naming dakilain. Gusto naming itas sa iyo ang lahat ng pasasalamat dahil sa lahat ng ito. Ito ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God.